Ika-22 kabanata, sa pagpapatuloy. Tinipon na ni Escort Gabuliom ang mga porters, at ang mga escort warrior na makikita ang mga ito ay nasa harapan nila. At sinabi sa kanila ng ating bida, habang naiinis sa kanyang likod si Chief Jiang, na para daw sa susunod na 3 araw, lahat ng mga mandirigmang kasama ay kailangang maglakbay sa kanilang paa. Nagtataka ang mga porters na nagbulong-bulungan. Na sinasabi pa sa kanila ng ating bida na sa halip, ang mga porters daw ang magpapalit-palit sa pagsakay sa kanilang kabayo. At makikita naman ang mga escort warrior ay naiinis na nagbulong-bulungan na sinasabi pa ng ating bida sa kanila na. Gayon din, ang mga escort warrior na kasama ay kailangang turuan ang lahat ng mga porters kung paano tamang sumakay ng kabayo sa loob ng susunod na 3 araw. Pagkatapos ay sinabi pa sa kanila ng ating bida na ito daw ang lahat ng kanyang mga utos bilang chief escort. At kung sila daw ay sasaway o may sama ng loob na sumunod, sila daw ay mahigpit na paparusahan ayon sa alituntunin ng ahensya ng Heavenly Dragon Escort Agency. At makikita ang ating bida ay malalim na nag-iisip na sinasabi niya sa kanyang isip na bagamat siya daw ay muling nabuhay, naalala pa daw niya ang mga huling sandali ng kanyang nakaraang buhay. At makikita ang kanyang mga kasamahang porters na takot na tumatakbo. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na may kabuuang 9 na porters. Na nagtangkang bigyan daw siya ng oras hanggang sa siya ay mamatay. Iniisip daw niya kung ilan sa kanila ang nakatakas at nabuhay. At makikita ang ating bida noong pumatong siya sa karwahe na may dalang dinamita na kinuha ang atensyon ng mga bandido. At dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na karamihan sa kanila marahil ay hindi nakatakbo ng matagal at namatay matapos mahuli. Ngunit kung marunong lang daw sana silang sumakay ng kabayo, siguro daw ay kahit kalahati sa kanila ay nakaligtas. At pagkatapos ay nagulat ang ating bida nang may nagsalita sa kanyang likod na kanyang ikinalingon. At sinabi sa kanya nito na siya daw pala ay hindi lang basta bagong escort warrior na kasama. Dagdag pa nito na binabati daw niya siya. Makikipagkamay si Hellking's Blade sa ating bida na sinabi nito na ang ibig daw niyang sabihin ay sa kanyang tagumpay sa escort entrance ceremony. At bubuksan na daw nila ang daan para sa kanila bukas kapag bumaba na ang antas ng tubig. Habang nakatingin lang ang ating bida, ay sinabi pa ng Hellking's Blade sa kanya na kukunin na daw din nila ang bayad sa toll bukas. At huwag daw mag-atubiling magtayo sila ng kampo dito ngayon. At tumingin ang ating bida sa kamay ng pinuno ng kuta na si Hellking's Blade na sinabi na hindi daw siya sigurado tungkol dito. Nagulat sa kanyang narinig ang pinuno ng kuta at sinabi na ano daw ang sinasabi niya. At biglang may narinig silang tunog ng tambol na tumingala sa langit. At ilang saglit pa ay may isang taong mabilis na tumatakbo na sinisigaw na pinuno. Na ikinalingon ng pinuno ng kuta na sinabi na ano daw ang tunog ng tambol na yon. At itinuro ng kanyang alagad ang isang barko sa ilog na sinabi nito na tumingin daw siya roon. At isang watawat na pula ang makikita at ang mga sakay ng mga bangka ang mabilis na papunta sa kanilang kinakaroonan. Na sinasabi pa ng alagad na ang mga ito daw ay ang Skilled Dragon Stronghold na malapit na sa kanila. Ang Jialolong o Jiao ay isang dragon sa mitolohiyang Chino. Karaniwang inilalarawan ito bilang isang may kaliskis na dragon. Ayon sa ilang mga iskolar, ito ay walang sungay at naninirahan sa mga ilog. At hinawakan ng pinuno na si Hellking's Blade ang kanyang alagad at itinuro na sinisigaw niya na magtipon daw ang lahat ng nasa kuta ngayon. Tumugon ang alagad na masusunod daw ito pinuno. At sinabi ni Puong Jinyang na nakatingin sa mga ito na bakit daw sila gumagawa ng malaking ingay tungkol sa mga yon. Tumugon ang ating bida na sila daw ang Skilled Dragon Stronghold, ang mga pirata na namamahala sa lahat ng kalapit na ruta ng tubig kasama ang ilog ng Jiangsa. Nakangiting sinabi pa ng ating bida na kapag lumalabas daw ang isang imoogi mula sa tubig, bumabalik ito na may daladalang bagay sa bibig. Dagdag pa ng ating bida na mukhang may magiging katuwaan daw silang panoorin ngayong araw. At ayon pa sa kwento, may ilang iba't ibang bersyon ng mga alamat sa Koreano na naglalarawan kung ano ang mga imoogi at kung paano sila umaasam na maging ganap na dragon. Karaniwan sa mga imoogi o mga mas mababang uri ng dragon ay itinuturing na malalaking, mabait, at mukhang python na mga nilalang na naninirahan sa tubig o mga kuweba. Makikita ang barko ay nakadaong na at ang mga tauhan nito ay nakalapag na sa lupa.
At ang ating bida at sina Hell Kingsblade at si Puon Jinyang kasama si Chief Jiang na humarap sa mga pirata. Nakatingin si Chief Jiang sa mga pirata at ang pinuno ng kuta na si Hell Kingsblade. Naglalakad ang pinuno ng pirata na kumaway at sinabi nito na matagal-tagal na rin daw Chief Escort Jiang. Ito pala ay si Scale Dragon Stronghold Chief na si Doc Gakmang. Tumugon ng ngiti si Chief Jiang na sinabi na matagal-tagal na rin daw. Ano daw ang ginagawa ng Scale Dragon Strongholds Chief dito? Nag-uusap ang mga ito na tinuro ng Chief Doc Gakmang na sinabi nito na narinig daw nila na may problema daw ang Heavenly Dragon Escort Agency sa pagtawid ng ilog. At hindi daw nila alam ang gagawin. Kaya't dumating daw sila dito upang tumulong. Kung tutuusin daw, ang mga tubig na sagabal sa kanilang daan ay bahagi ng kanilang ilog ng Jiangsa. Tumugon si Chief Jiang na ano daw ang ibig niyang sabihin dun. Nakangiting sinabi sa kanya ng chief ng pirata na ang lugar daw na ito, na lambak ng Jiangsa, ay magiging pamahalaan na daw ng Scale Dragon Stronghold mula ngayon. Dagdag pa niya na kung mayroong daw na anumang problema ang ahensya ng Heavenly Dragon Escort Agency, ay sabihin lamang daw nila sa kanila imbes sa mga bandido. Na makikita si Chief Jiang na seryosong nakatingin lamang. At pagkatapos, ay naglabas ng kanikanyang sandata ang grupo ni Hell Kingsblade na sinisigaw na anong klaseng kalokohan daw ang sinasabi niya. Sinabi sa kanya ng pinuno ng pirata na siya daw siguro ay si Hades Blade. Matagal na daw niyang naririnig ang tungkol sa kanya. Siya daw ay si Doc Gakmang, ang punong pinuno ng kuta ng mga may kaliskis na dragon. Nakatikom ang kamao ni Hell Kingsblade na tumugon na anong pakialam daw niya sa pangalan nito. At nanggigigil na sinigaw pa niya na sila daw, ay ang matapang na Great Turtle Stronghold, ay palaging namumuno sa lambak ng Jiangsa. Sinabi pa niya na makikita ang pinuno ng mga pirata na nakangiti. Na hindi daw nila maaaring ang kinin na ito ay kanilang teritoryo dahil lang sa pagtaas ng tubig. At sinabi pa niya na anong uri daw ng katusuhan ang ginagawa nila. Sinabi sa kanya ng pinuno ng pirata habang makikita ang malakas na agos ng tubig na. Sa pagkakaalam daw niya, ang lambak na ito ay natatakpan ng tubig nang hindi kukulangin sa kalahati ng isang taon. At makikita daw ito sa pagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagbaha sa loob lamang ng isang gabi ng malakas na pag-ulan kahit na tag-araw. Sinabi pa niya na hindi daw ba natama na sila ang maghari sa lugar na ito sa halip. At makikita si Hell Kingsblade na sumisigaw na ano daw ang pinagsasabi niya na walang kwenta. Itinaas ang kanyang isang kamay na sinabi niya sa pinuno ng pirata na mukhang ang mga salita daw ay hindi gagana sa kanya. At makikita ang mga tagapana ay naghanda na. At itinutok sa mga pirata na ikinagulat nito. At pagkatapos ay galit na sinabi ni Hell Kingsblade sa pinuno ng pirata na kung alam daw ba niya na ang tawag sa bundok na ito ay Kunshan. Ito daw ay dahil natuklasan ang isang nakamamatay na halimaw na kilala bilang Kun dito. At makikita ang ating bida na sinabi niya Kun Poison of Kunshan. Na nagtatakang nakatingin sa kanya si Puong Jinyang na sinabi nito na Kun. Ang ating bida ay humawak sa kanyang baba at iniisip ang isang ahas na sinabi niya na ang pangalan daw ng isang bihirang ahas na matatagpuan sa lugar ng Kushan. Ito rin daw ay kilala bilang 7 hakbang na viper. Dahil daw sa mamamatay ang isang tao sa loob ng 7 hakbang pagkatapos nitong makagat. Makikita ang isang alagad ni Hell Kingsblade na nakatutok ang pana. Nasinsabi pa ng ating bida na parang inilagay daw nila ang laso ng viper na yon sa kanilang mga dulo ng palaso. Karaniwang dilaw ito, ngunit kung gaano ito kapula, siguradong daw nakamamatay. Malalim na huminga si Puong Jinyang habang ang ating bida ay malalim pa din sa pag-iisip na sinabi ni Puong Jinyang na. Katulad daw sa inaasahan sa mga taga-underworld. Sila daw ay pari-pareho. Sinasakop ang mga teritoryo ng isa't isa ng walang dahilan. At nilalagyan pa daw nila ng nakamamatay na lason ang kanilang mga palaso at kung ano-ano pa. Dagdag pa niya na hindi daw ba ito ang magiging sanhi ng digmaan sa ganitong bilis. At duda daw siyang makakalabas sila dito nang walang pinsala kung mangyayari iyon. Sinabi ng bida habang makikita ang isang labanan na sa kanyang nakaraang buhay, isang labanan nga ang sumiklab tulad ng ikinabahala ni Ngoong Soso. Ang resulta nito ay ang napakalakas na tagumpay ng Scale Dragon Stronghold. Pagkatapos sakupin ang lambak, ibinaba nila ang tulayan mula sa kanilang barko upang makapasok ang mga karwahe ng Heavenly Dragon Escort Agency.
Ngunit, bumagsak ang tulayan dahil hindi ito sapat na matibay upang suportahan ang kanilang bigat, na naging sanhi ng paghulog ng lahat ng mga kalakal sa ilog. Sa huli, upang makadaan sa lambak, kinailangan ng konboy na maghintay hanggang sa susunod na hapon para sa tuluyang pagkatuyo ng tubig. Ang ating bida ay makikita na malalim na nag-isip na sinabi nito sa kanyang sarili na tama. Hindi daw kailangan magdigmaan. Seryoso pang sinabi ng ating bida na sa pagkakataong ito, kailangang maging iba ang mga bagay-bagay na mangyari. At wala daw kailangang mamatay o masaktan man lang. At ang convoy daw na ito ay kailangang makatawid ngayon ng hindi nagbibigay ng anuman sa mga bandido. At pagkatapos ay sinabihan ang dalawa na si Gabuliom at si Chief Jiang na ikinasimangot nito na tipunin daw nila ang mga escort warrior. Natipon na nila ang lahat ng mga escort warrior na sinasabi ni Chief Jiang na ano man daw ang mangyari, hindi sila dapat kumampi sa alinman sa kanila. Kung pipili daw sila ng isa, magiging kaaway sila ng kabila. At sinabi naman ni Poong Jinyang na tinitingnan daw niya ang bilang ng Scaled Dragon Stronghold, at sa tingin daw niya ay hindi sila nagpunta rito ng walang dahilan. Na napaisip si Chief Jiang sa sinabi ni Poong Jinyang. At pagkatapos ay sinabi ni Chief Jiang sa ating bida na mabilis itong lumingon na ikaapat na yang master ano daw sa palagay niya. At sinabi pa sa ating bida ni Chief Jiang na siya daw ang acting chief escort ng kanilang convoy. Di daw ba? Kung gayon, siya daw dapat ang magdesisyon. Tumingin ang ating bida sa kanya na sinasabi niya sa kanyang isip na maasim pa rin ba siya sa kanya. Huminga ng malalim si Poong Jinyang na tumingin ng kakaiba na sinabi nito na Chief Escort Jiang, wala daw ba talaga siyang idea kung bakit ang Scaled Dragon Stronghold ay bigla na lang sumulpot dito. Tumugon si Chief Jiang na siya rin daw ay nasurpresa dito. At sinabi pang muli sa kanya ni Poong Jinyang na ito daw ay magiging delikado nga. Kung siya daw ay walang alam. Kung tutuusin daw, siya ang nangunguna sa buong convoy hanggang sa isang sandali ang nakalipas. Tumugon sa kanya si Chief Jiang na sinabi nito na kahit na daw ang mga punong escort ay hindi alam ang lahat. Na napakaraming bandido at pirata na grupo sa mundo. Paano daw nila malalaman ang lahat ng ito? Naiinis na sinabi sa kanya ni Poong Jinyang na dapat daw man lang ay may alam siya kung ano ang nangyayari. Mainit ang pagtatalo ng dalawa habang ang ating bida ay nasa gitna na nakatingin kay Chief Jiang. Na sinabi pa ni Poong Jinyang na ang sinasabi daw ba niya ngayon ay siya ay nagpapakita na hindi siya mas magaling kaysa kay Sir Jungryong. Natumugon lang si Chief Jiang ng tingin na pagalit na nakatikom ang kamao. Pagkatapos ay nagulat ang dalawa nang sabihin ng ating bida na hindi daw naman sa wala siyang alam. Noong nakaraang taon daw, mga 50 bandido mula sa Green Forest ang naglinis ng daan ng karwahe sa bundok ng Huanggeon. Seryoso pa niyang sinabi habang makikita ang mapa sa likuran na dahil daw doon, ang mga mangangalakal at ahensya ng mga escort na dating dumaraan sa ilog Dongxi patungong rehiyon ng Huaiyang na nagsimulang gumamit ng daang bundok na iyon. Dagdag pa niya na kung tutuusin, nakakatipid sila ng pagod sa paglulod at pagbaba ng mga kalakal sa barko at nakakatipid din sila ng halos isang araw ng paglalakbay. At pagkatapos ay nagsalita si Chief Jiang na sinabi nito na tama daw siya doon. Narinig din daw niya na dahil dyan, isang kuta sa ilog Dongsha ay nasira. Ang alyansa daw Yangtze Water Route Alliance ay naghihintay ng ganitong pagkakataon. Pang-asar na sinabi kay Chief Jiang ni Poong Jinyang na ikinainis nito na. Sa tingin daw niya, pagkatapos sakupin ng mga lalaki sa Scaled Dragon Stronghold ang valley na ito, malamang nabalak nilang gutumin ang Great Turtle Stronghold. Dagdag pa ni Poong Jinyang na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mabilis na ibinaling ang tingin ni Chief Jiang kay Poong Jinyang na seryosong sinabi na, pero mga haka-haka lang daw ang mga ito. At kahit totoo pa daw, ay may paraan pa para malampasan ito. At biglang masayang sinabi ng ating bida na yun may paraan nga. Hawak ang supot ng pera, ay sinabi pa niya na ang mga supot na ito ay naglalaman ng bayad para sa 2 toll fee. May 50 niyang ang bawat isa. Sinabi sa kanya ni Chief Jiang na balak daw ba niyang bigyan sila ng isang supot bawat isa. At duda daw siya kung magagawa nito na solusyonan ang kasalukuyang sitwasyon. At tumugon ang ating bida na itinaas ang isang dali sa harapan ni Chief Jiang. Na sinabi na kung magagawan daw nila ng maayos ang alitan. At ligtas na makatawid sa ilog ngayon, handa. Daw ba siyang isakripisyo ang isa pang supot?
Tumingin sa kanya ng seryoso si Chief Jiang na sinabi nito na mukhang hindi daw naman posible, pero tila tiwala daw naman siya sa kanyang sarili. Iniabot na ni Chief Jiang ang supot ng pera na sinabi pa nito na sige, heto. Ngunit meron daw siyang isang kondisyon. Ang supot daw na ito ay dapat dalhin ng isa sa mga escort na mandirigma. Ayon sa mga patakaran ng ahensya ng escort. Ngumiti ang ating bida na titiyakin daw niya iyon. Nagsalita si Gabulyon na nagmungkahi na sinabi na yang master, siya na lang daw ang sasama sa kanya. Tumugon ang ating bida na salamat daw sa kanyang pagmumungkahi, pero meron na daw siyang naiisip na makasama. At tumingin na tinawag ang pangalan ni Poong Jinyang na ikinagulat nito. At pagkatapos ay hinawakan ng ating bida ang mga kamay ni Poong Jinyang. Na tumingin sa ating bida na nagulat na napanganga. Na sinabi pa ng ating bida na pwede daw ba niya siyang tulungan. At dito na po nagtatapos ang ika-22 kabanata. Ika-23 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikitang magkakasama sa isang lugar sina Jung Ryong, Poong Jinyang, ang dalawang pinuno na sina Hell King's Blade at Doc Gakmang. At nakatingin kay Hell King's Blade si Doc Gakmang na may seryosong mukha. At samantalang nakatingin din sa kanya si Hell's King's Blade na nangigigil. At pagkatapos ay nakatayong nagtanong si Doc Gakmang kung sino daw ang ating bida na nakaupo sa harapan nito. Natumugon ang ating bida na mag-ayos daw ito sa kanyang pananalita. Sinabi pa ng ating bida na hindi lang daw siya kung sino lang. Na taga-escort warrior na naroon para makipagpalitan ng pagbati. Siya daw ang kinatawan ng Heavenly Dragon Escort Agency. Habang seryoso ang mukha ni Hell King's Blade na kangising tinanong ni Doc Gakmang na okay daw. Na kung ganun ano daw ang pananinindigan ng Heavenly Dragon Escort Agency. Tumingin si Jung Ryong kay Poong Jinyang na nagulat nang sinabi nito na ibigay daw niya ang dalawang supot ng pera. Nakatingin itong may kumpiyansa na sinasabi na tama daw parehong supot lahat na nakataas pa ang dalawang daliri. Nakatingin sa mukhang nag-aalangan si Poong Jinyang. At makikita ang dalawang supot ng pera sa lupa na sinasabi ni Jung Ryong na bawat supot daw ng pera ay naglalaman ng 50 nyangs, sa kabuuan ay 100 nyangs. Ito lang daw naman ang mayaalok ng Heavenly Dragon Escort Agency. Sinabi pa ng ating bida na simple lang daw ang kanilang paninindigan. Una daw sa lahat, wala silang pakialam kung kanino ang Jiangsa Valley. At hindi daw nila balak makisali sa kanilang away. Dagdag pa niya na sila na daw ang bahalang magdesisyon kung sino ang tama at mali sa bandang huli. Habang nakatingin ang dalawang pinuno sa supot ng pera sa lupa, ay sinabi pa ni Jung Ryong na pangalawa, talaga daw na sila ay gipit sa oras ngayon, kung kaya ibibigay nila ang lahat ng perang ito sa panig na tutulong sa kanilang makatawid. Nakatingin ang dalawang pinuno na si Doc Gakmang at si Hell King's Blade sa ating bida na. Sinasabi sa kanila na alam naman na ng Great Turtle Stronghold's chief na doble na daw ito sa normal na halaga ng pera. At ito daw ay maaaring isipin bilang isang karagdagang bayad para sa pagmamadali. At pagkatapos ay nangigigil na sumabat si Hell King's Blade. Na sinabi na daw niya ito kay Chief Escort Jiang na imposibleng tumawid sa ilog ngayon. Ang tanging paraan daw ay maghintay hanggang sa humupa ang tubig. Nagulat na napalingon si Hell King's Blade kay Doc Gakmang na pinuno ng pirata. Nang sumagot ito ng may kumpiyansa na matutulungan daw nila silang tumawid kaagad. At seryosong tinanong ni Jung Ryong na ating bida na si Doc Gakmang na kung paano daw niya ito gagawin. Ipinaliwanag ng pinuno ng pirata na si Doc Gakmang na makikita ang kanyang mga tauhan. Na mayroon daw silang ilang malalaking kahoy na tulayan. Na ginagamit para sa pagkarga at pagbaba ng mga kargamento sa kanilang mga barko. At makikita na inilalagay na nila ang mga ito. At sinabi pa niya na para daw maisakay ang kanilang mga tao at mga kalakal. Nahihilahin ang kanilang karwahe ng kabayo papunta sa barko gamit ang mga lubid. Habang masayang pinapaliwanag ito ni Doc Gakmang na nakahawak pa sa kanyang dibdib. Nadagdag pa nito na pagkatapos daw maisakay ang lahat ay dadaan daw sila sa lugar na binabaha ng tubig. At hayaan silang bumaba sa tuyong lupa ng ligtas. Nagtatakang tinitingnan ni Poong Jinyang ang ating bida ng tahimik itong nakakrus ang mga kamay na nag-iisip ng malalim. Pagkatapos na marinig ang lahat ng sinabi ng pinuno ng pirata na si Doc Gakmang. At ang ating bida ay biglang tumayo
na nakipagkamay sa pinuno ng pirata na ikinagulat ni Hell King's Blade. At ang ating bida ay sumang-ayon na sinasabi na ang Heavenly Dragon Escort Agency ay magbabayad ng toll fee sa kuta ng Scaled Dragon Stronghold. At nakangiting tumugon ang pinuno ng pirata na yan daw ay isang napakahusay na desisyon. At pagkatapos ay seryosong tumingin ang ating bida kay Hell King's Blade. At tumugon ito ng napakasamang tingin. Na sinabi nito na ito daw ba talaga ang paninindigan ng Heavenly Dragon Escort. Tumugon ang ating bida na sinabi nito na nauunawaan daw niya kung bakit siya nagagalit. Gayunpaman, umaasa daw siya na maiintindihan niya na wala silang pagpipilian dito. At upang hindi daw masira ang relasyon nila sa kanilang kuta dahil lamang dito. Galit na pasigaw na sinabi ni Hell King Blade na paano daw niyang nagawang sabihin yon kung sila daw ay pinagtaksilan na niya. Na mahigit 10 taon na ang kanilang relasyon. Nanlilisik na ang mga mata ni Hell King's Blade na pasigaw na sinabi pa sa ating bida na idinedeklara daw niya dito. Na mula ngayon, na hindi na daw kailanman dadaan sa kunsyan ang mga kalakal ng Heavenly Dragon Escort Agency. At pagkatapos ay tumingin ang ating bida na sinabi nito na kung gayon ay hihingi na lang daw sila ng tulong sa Scaled Dragon Stronghold para makadaan sila sa lugar na ito. At tumugon si Hell King's Blade na ano daw ang kanyang pinagsasabi. At sinabi sa kanya ng ating bida na hindi daw ba't karaniwang ibinibigay ang bayad sa toll fee upang makadaan sila. At hindi daw niya maintindihan kung bakit niya sinusubukang isisi sa kanila ngayon. At ito daw ba ay maaaring dahil sa tingin daw niya ay hindi niya kayang talunin ang Scaled Dragon Stronghold. Nangangalit ang ngipin ni Hell King's Blade. Nasinipa ang isang malaking kawa na galit na tinitingnan lang siya ng ating bida na ikinanganga ni Poong Jinyang sa gulat. Naglabas ng aura si Hell King's Blade na makikita pa rin ang galit sa kanyang muka na sinabi nito na mukhang minamaliit daw niya ang kuta ng dakilang pagong. Dahil lamang daw ba sa hindi sila ganoon kalakihan? Kung sa palagay daw ba niya ay kaya niyang harapin ang alyansa ng Green Forest? Napatingin si Poong Jinyang na sinabi sa kanya ng ating bida na kung ang sinasabi daw ba niya ay nais nitong makipagdigma sa kanilang escort agency. Tumugon ang pinuno ng kuta na si Hell King's Blade na hindi daw naman yon ang ibig niyang sabihin. Iniangat ang kamay ng ating bida na tumawa na sinabi na relax, siya daw ay nagbibiro lamang. Dagdag pa ng ating bida na tiyak daw naman na hindi siya maaaring magpasya ng ganitong seryosong bagay ng biglaan. Sinabi pa niya na makikita ang bibig niya na gayunpaman bilang ika-4 na anak ng Escort King Lee Jongsan, ang may-ari ng Heavenly Dragon Heavenly Escort, ay kaya daw niyang gawin ang pagdesisyon. Na nangangalit pa rin ang mga ngipin ni Hell King's Blade sa ating bida habang nakatingin lang sa kanya ang pinuno ng pirata. Sinabi pa ng ating bida na siya daw ay tinalo ang kanyang vice chief. At nakuha niya rin daw kay Jiang Reanggi ang pagka-chief escort na posisyon. At dagdag pa niya na sinabi niya kay Hell King's Blade na makikita ang kanyang muka. Na hindi daw naman niya ito iniisip na ito ay isang nagkataon lang, di ba? At magkaharap ang 4 na sinasabi pa ng ating bida na tatanungin daw niya siyang muli, siya daw ba ay nagdeklara ng digmaan laban sa kanila? At kung ganun, siya daw ay magpapadala ng tao sa ahensya ng escort upang ipaalam sa kanyang ama ang pangyayaring ito. At lalo pang nainis si Hell King's Blade nang sinabi pa ng ating bida na baka daw siya ay magkaroon ng problema dahil sa bagay na ito. Nang hindi maingat dito pero siya daw ay humanda para sa panganib ng kanyang buhay para dito. At pagkatapos ay mabilis na tumalikod si Hell King's Blade na sinasabi na buwisit. At sinabi sa kanyang mga kasamahan na sila daw ay umatras na. Habang nakatingin lang ang ating bida, ay sinabi ng pinuno ng pirata sa kanya na gusto daw niyang ipahayag ang kanyang paggalang sa kanyang matapang na desisyon. At sinabi ng ating bida sa pinuno ng pirata na tulad daw ng alam niya, ang Heavenly Dragon Escort Agency ay nagsagawa ng isang hakbang na hindi na maaaring bawiin sa Great Turtle Stronghold. Na nangangahulugang ang kanilang relasyon sa alyansa ng Green Forest ay labis na masasala ngayon. Dagdag pa ng ating bida na sana daw ay tandaan ito ng Scaled Dragon Stronghold. Isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang na sinabi nito na syempre daw naman. Ang Scaled Dragon Stronghold at ang Water Route Alliance ay hindi malilimutan ang magandang kagandahang hangarin na ito mula sa kanila. At pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Chief Jiang na sinabi sa ating bida na hindi daw niya pwedeng gawin ito.
Dagdag pa niya habang nasa harap sina Poong Jinyang at ang ating bida na. Ang mas mababang antas ay maaaring makialam lamang sa Great Turtle Stronghold at ang Scaled Dragon Stronghold. Gayunpaman, sa mas malawak na larawan, ay kinakailangan daw nilang isaalang-alang ang alyansa ng ruta ng tubig ng Yangtze. Hindi daw nila maaaring basta pumabor sa isa sa kanila nang walang ibang basehan. Dagdag pa niya na lalo na daw hindi sa Scaled Dragon Stronghold na biglang lumitaw na sumira sa balansi. Habang seryoso si Chief Jiang ay masayang sinabi ng ating bida na hindi daw ba't mas mabuti para sa kanya kapag lalo daw niyang pinapasama ang mga bagay. Pumikit si Chief Jiang na sinabi sa ating bida na mukhang alam na daw naman niya ang lahat kung kaya magiging tapat daw siya sa kanya. Bago daw sila lumarga sa misyon na ito, iniutos daw sa kanya ng ikalawang Yang Master na bigyan siya ng maraming pagkakataon. At masayang tumugon ang ating bida na dahil daw ba iyon sa kawalan niya ng karanasan, ay maaaring inaasahan daw niyang paulit-ulit siyang magkamali at magdulot ng pag-iisip ng kanyang ama. At sa lahat ng nasa ahensya ng escort na mawala na daw siya. Hindi daw ba't ito ang nais niya? Sinabi ni Chief Jiang na makikita ang kanyang bibig na sinabi na siya daw. At pumikit na wika pa niya na una daw sa lahat, siya ay loyal sa Heavenly Dragon Escort Agency, at saka pagkatapos sa pangalawang Yang Master. Ikweninto pa niya ang kanyang buhay na sinabi nito na sumali daw siya noong 12 at siya daw ay 6 years old pa lamang noon. At sinabi pa niya na siya daw ay nagsimula sa lahat ng uri ng trabaho at unti-unting umangat hanggang maging punong escort. Itinikom ang kamao na. Sinabi pa ni Chief Jiang na ang lugar daw na ibinigay niya ang kanyang kabataan. At sinabi ng ating bida sa kanya na anong klaseng mga panloloko daw ito. Siya daw ba ay sinusubukan niyang gamitin ng pangungulila sa nakaraan laban sa kanya? At pumikit na tumugon si Chief Jiang na sinabi sa ating bida na hindi daw niya iniintindi. Kung anong klaseng galit ang meron sila ng mga kapatid niya laban sa isa't isa. At ang isang simpleng mandirigmang escort tulad daw niya ay parang damo lang sa ibabaw ng pader na pwedeng sumunod lang sa ihip ng hangin. At makikita ang muka ni Chief Jiang na nakapikit na sinabi pa niya na gayunpaman. Ayaw daw niyang makilahok sa kahit ano na makakasama sa Heavenly Dragon Escort Agency. At dagdag pa niya yan daw ang pinakahuling bagay na gusto niya bilang isang mandirigmang escort. At huminga ng malalim ang ating bida na iginalaw ang mga mata sa kanyang gilid na nainis na sinabi na. Kung talagang nag-aalala daw siya, siya daw ay dapat pumasok sa simula pa lang. At bakit daw siya ay biglang nagkakaganito ngayon? Gayong tumatawa lang daw siya sa likod hindi pa katagalan. Huminga ng malalim si Chief Jiang na tumugon na ang inakala daw niya na kung gagawin niya yon, siya ay mahihirapan sa pagharap sa dalawang pinuno at sa huli ay susuko ka na lang. Dagdag pa niya na kaya't ang ginawa daw niya ay tumulong sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa pinuno ng Great Turtle Stronghold. At tumingin ang ating bida kay Chief Jiang na sinabi niya na sa pamamagitan daw ba ng pagbibigay ng natitirang pera sa supot. At tumugon si Chief Jiang na tama daw siya. Makikita ang ating bida na seryosong nakatingin pa din na sinabi sa kanyang isip na mukhang hindi daw naman siya nagsisinungaling. Makikita si Chief Jiang na nakapikit na sinabi pa ng ating bida na sino daw ang mag-aakala. Na makikita daw niya siya bilang isang simpleng mandirigmang escort dito. At pagkatapos ay nagulat si Chief Jiang nang sabihin ng ating bida na narinig na daw niya siya ng malinaw at malakas. At tumalikod na ang ating bida na iniangat ang isang kamay na sinabi nito habang naglalakad na huwag daw siyang mag-alala. Na kung ang mga bagay daw ay naging mali, siya daw ay akuin ang lahat ng responsibilidad. At tumugon si Chief Jiang na ano daw. Nakangiting papaalis na ang ating bida na sinabi pa niya na ang gusto daw niya ay maghintay siya muna ngayon. Dahil ito daw ay hindi pa tapos. At pagkatapos ay nahihiyang sinabi ni Poong Jinyang na pinagtatakahan ng ating bida na saglit lang daw. At ibinulong ni Poong Jinyang na inilabas ang supot ng pera sa kanyang damit na sinabi nito ano daw ang gagawin niya tungkol dito. At tumingin ang ating bida na nagulat na sinabi niya na ano daw ang kanyang sinasabi. At nagiba ang kanilang itsura na itinaas ang kanyang dalawang kamay na sinabi na kailangan daw niya lang itong hawakan hanggang sa hingin niya ito sa kanya. At naiinis na tumugon si Poong Jinyang na ang ibig daw niyang sabihin ay bakit daw niya ito pinapahawak sa kanya. Ibinalik na ni Poong Jinyang ang supot ng pera sa kanyang damit na sinabi pa niya na tinulungan daw niya siya dahil inaasahan niya na susubukan niyang malutas ang alitang iyon.
At hindi daw naman niya iniisip na sinusubukan niyang nakawin ang perang ito. At tumawa na sinabi ng ating bida na ang salita daw ng isang babae ay katulad ng isang kasunduan. Kung pumayag kang tumulong, ipagpatuloy daw niya hanggang sa dulo at tiyakin niyang walang ibang makakapansin sa supot. Naitinikom ang mga kamao ni Poong Jinyang na naiinis na sinabi na Sir Jungryong naman. At pagkatapos ay ilang saglit pa ay nanlaki ang mga mata ng ating bida na napalingon sa kanilang likod ang ating bida at si Poong Jinyang na kanilang ikinagulat. At sinabi ni Poong Jinyang na ano daw ang tunog na yon. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata.